Doc Carlos is a fugitive. Delikado siya. Baka mamaya nagpapanggap lang siya na wala siya sa sarili niya. Pero nung nakita ko si Doc Carlos, legit eh. Hindi ako psychiatrist. Pero meron talaga siyang schizophrenic tendencies eh. Yung hawak ko, akala nga niya patalim eh, kahit hindi naman. Tapos meron din siyang memory lapses. Alam mo ba, hindi niya malang maalala si Harry. Doc, kasi I have a strong feeling that she's still alive. Your mom is dead. Anong sinasabi mo na buhay pa siya? Kasi Doc, I know and I feel that she's still alive. Doktora, you're just wasting my time with your theory. Kung wala ka ng ibang itatanong, makakaalis ka na. Marami rin akong nagawang mali noon, pero naituwid ko. Hindi pa huli para magbago ang daddy mo. Habang may buhay, may pag-asa. Anong nangyari sa'yo? Ba't ngayon ka na nagpakita? Hello, Kuya Guard. Pumunta po kayo dito, tapos tumawag po kayo ng polis. Pabilis po, Kuya. Thank you. Natakot ako sa inyo. Bad kayo. Doc Carlos! Kuya! Doc Carlos, please, bumaba kayo dyan! Doc Carlos, please, pag-usapan natin to, Doc! Doc Carlos, please, delikado yan! You're doing great, Lynette. You're still in the healing process, okay? Your next checkup is in 2 weeks. Maraming salamat po, Doc Ray. Oh. Lalim nun, ah. Parang hindi ka natuwa sa binalita ko. Hindi ho. Meron lang po kasi akong iniisip. Ano yun? Sumuko ka na. Gawin mo to para sa akin. Sige. Susuko ako. Pero, huwag mo akong iiwan, ha? Samahan mo ako, ha? Lynette, ano yung naiisip mo? Wala po, Doc. Lynette, I know what happened. And as your doctor, well, I would advise you to stay away from all kinds of stress for now. Alam mo, mas mabuti pa kalimutan mo na muna si Carlos. Huwag mo na siyang problemahin. Alam ko, ano man ang mangyari sa kanya, labas ka na dun. Let the authorities handle him. Mas mabuti pa dumistansya ka na muna sa kanya. Wala namang mabuting idudulot yung taong yun sa'yo eh. Nay! Si Doc Carlos po umakyat doon sa billboard. Ano? Puntahan po natin, tara. Hoy, bumaba ka! Baba! Hindi baba dito. Mga bad kayo, sasaktan niyo ako. Doc, please, pag-usapan natin to. I promise, we will help you. Hindi baba dito. Si Lynette ang kailangan ko. Hahanapin ko si Tita Lynette for you. Just please, get down from there. Sige, hanapin mo siya. Yes, just please, stay there or come down. Nay, nasaan? Hindi baba dito. Please. Carlos! Lynette! Carlos! Carlos! Carlos, bumaba ka dyan! Baka mahulog ka! Lynette, baba dito. Ano, Nay? Tingnan mo ako. Lilipat ako dito. Ano? Gusto mo makita? Wag! Carlos! Huwag kang tatalon! Huwag mo gagawin yan! Hindi! Lilipat ako, Lynette! Carlos, please! Nakikiusap ako sa'yo! Huwag kang tatalon! Please, bumaba ka dyan! Hindi, Lynette! Dito lang ako, lilipat ako! Sorry ate pero hindi kita masasamahan sa presinto. Okay lang. I just wanted to ask the police kung meron na silang update kay Dax. I mean, like, have they found his body yet? Bakit hindi mo na lang sila tawagan? Di ba may binigay naman na number? Anyway, hindi talaga kita masamahan ate. May problema ako kay Zoe. Hindi ko nga nasamahan si Lynette sa check-up niya kay Ray because I'm trying to focus more on Zoe. She's feeling upset. Lalo na't kamamatay lang ng mami niya. Nako, Ben. Bantayan mong mabuti ang anak mong si Zoe. Bakit naman ate?
Well, lately I've been hearing a lot of rumors that she and Dax are in a relationship. Well, that's if Dax is still alive. That's ridiculous, ate. She's already denied that. And besides, hindi naman si Dax ang tipong lalaki na magugustuhan ni Zoe. You never know, Beng. Maraming sikreto yung anak mo. Lynette, bula-bulahin mo kaya si Carlos. Sabihin mo sasama ka sa kanya para bumaba siya. Nina, wag. Baka maniwala siya. Kailangan natin gawin yun para bumaba siya kaysa naman mamatay yan dyan pag nahulog yan. Sige na, Lynette, maniniwala sa'yo yan. Carlos! Carlos, makinig ka sa akin! Bumaba ka dito! Magsasama na tayong dalawa! Basta bumaba ka lang dito! Talaga? Magkasama na tayo? Papakasal mo ako ulit? Oo, Carlos! Magpapakasal tayo ulit! Sige na, bumaba ka na! Nurse? Yes po. Nakita mo ba si Doc Zoe? Ay, sorry, Doc. Hindi po. Sige, salamat. Hello, anak? What? Si Doc Carlos? Sige, pupuntahan kita dyan. Ano ba? Bakit ngayon ka lang? Ano nangyari sa'yo? Nagtatago ako eh. Nagpapalamig lang. Papalamig? Bakit totoo ba yung sinasabi nila? Kasabot ka ni Mami? Ano? Ba't di ka makasagot? You lied to me. Ang sabi mo, wala kang alam sa mga plano ni Mami. Ang sabi mo, hindi mo siya tutulungan. Dapat hindi mo siya tinulungan. Ano, gusto mo sisihin kita? Gusto mo sisihin kita? Namatay si Mami dahil sa'yo? Hindi, syempre eh. Sorry na, Zoe. Hindi ko naman alam na aabot kami sa puntong yun eh. Yung mami mo, hindi ko na matanggihan eh. Alam mo, ikaw, may isa kang kasalanan sa akin. Ano? Sige na, bumaba ka na! Wala siya! Ano ba? Maniwala ka sa akin, basta bumaba ka lang dito. Tayong dalawang magsasama tayo ulit! Lynette! Magsama tayo! Ano sinasabi mo sa kanya? Magsama tayo, ha? Umalis na tayo dito! Hoy! Lalaki! Ano ginagawa mo sa asawa ko? Bakit tinawakan mo asawa ko? Carlos, please, bumaba ka na! Nakikiusap ako sa'yo! Baka sa akin! Lumayo sa asawa ko! Bitawan mo asawa ko! Carlos! Lalaki! Mag-iit! Carlos! Carlos! Lynette! Lynette, dito ka lang! Dito ka lang, Carlos! Kuya, ano? Gusto ko makalapit kay Carlos! Lynette! Sino ba yung mga... Ayun na sila! Ayun yung medic! Medic! Bilisan niyo! Sige lang po. Ayun na sila! Diyos ko, Don Carlos! Don! Give way po, give way. Don Carlos! Bakit mo sinabi kay Annalyn na may relasyon tayo? Bakit mo ginawa yun, ha? Ano? Eh, sorry na eh. Yung kapatid mo ang daming sinasabi eh. Nadala lang siguro ako noon. Pero kahit na. Dapat hindi mo sinabi yun. Paano kung naniwala sila, ha? Ako na may mapapahamak. Hindi mo ba naisip yun? Sorry na, Doc Babe. Huwag ka na magalit. Sige na, patawarin mo na ako. Hayaan mo, hindi na kita iiwan simula ngayon, promise. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Masakit din sa akin yung nangyari. Ayoko nakikita kang nahihirapan. Kung po pwedeng ako na lang sana yung masaktan. Huwag lang ikaw. Basta huwag mo na gagawin ulit yun, ha? Huwag na akong iiwan ulit. I feel so alone. Alone? Eh, di ba, kahit naman wala ako dito parati para sa'yo, nandiyan naman ang daddy mo. Daddy? Wala ka namang maasahan dun, eh. Busy siya kay Tita Lynette at kay Annalyn. Tapos isa ko namang tatay. Hindi ko alam kung nasan. Huwag mo namang problemahin yung Daddy Carlos mo na yan. Malaki na siya. Kaya niya nung sarili niya. Kahit na. Concerned pa rin ako sa kanya. Yes po, sir. Kasi kaya nga po ako napatawag. Kasi
Gusto ko pong malaman kung meron na kayong update sa paghanap kay Omar Dacanay. Like, have you found his body yet? Opo, sir. Kasi po kung hindi niyo pa po nahahanap yung body niya, malamang buhay pa po siya, sir. Opo. Thank you po, sir. But, kasi sir, kailangan po talagang mahanap yung body niya. Opo, sir. Sir, if we need to post pictures of him na wanted, let's do it and I'm willing to give a reward. Thank you po, sir. Thank you. Bye-bye. Gagawin natin. Is there somebody here? Nawala na pala talaga si Doc Carlos sa sarili niya, no? Alam mo, karma niya rin yan, eh. Diyosa, anak mo, huwag ka nga magsalita na ganyan. Nakita mo lang napahamak yung tao, eh. Pasensya ka na, Lynette. Ako pa yata ang naging dahilan kaya napahamak si Carlos. Na-agitate siya nung nakita niya ako. RJ, wala ka namang kasalanan, eh. Hindi mo naman ginusto yung mga nangyari sa kanya. Kahit nga ako, eh, nakukonsensya rin dahil sa nangyari sa kanya, eh. Sige, Lynette. Check ko muna si Carlos. RJ, gawin niyo ang lahat para maligtas si Carlos. Dr. Santos, what's your diagnosis? May tracheal deviation po, hyperresonant breath sounds, and tympanitic on percussion. Meron pong possible tension pneumothorax from blood chest trauma. Okay, let's not waste time, Doc Annalyn. Yes, Doc. Prepare to aspirate the air outside of the lungs and prepare materials for emergency pleurocentesis. Hello? Zoe? Tita! Were you talking to somebody inside? Ha? Wala. Mag-isa lang ako. I heard two people talking inside. No, masakit lang yung tiyan ko. Sumama yung tiyan ko, may nakain ako. Okay. Tita! Why? Where are you going? Huwag ka pumasok. Nakakahiya. Why? If you're not hiding anything, bakit mo ko pinipigilan? Mabaho sa loob. Huwag na. What are you doing? Wala nga akong kasama, di ba? Are you hiding something? Wala! Oh, bakit? Si Doc Carlos Benitez po. Oh. Umakyat po sa billboard natin sa harap. Ha? Nahulog. Ano? Po, tara po. Oh my gosh! Si Daddy? Zoe! Zoe, sandali. Huwag mo napuntahan yung tatay mo. Hindi pwede, hindi ko siya pwede pabayaan. Sandali, Zoe. Mahirap na, baka madamay ka pa. Alam mo bang pwede ka nilang paghinalaan? Wala akong pakailam. Hindi ko nga alam kung mabubuhay siya eh. Hindi mo pa narinig? Nahulog siya! Zoe, sandali, ano ba? Dax, please. Ako na bahala, okay? Sige, tatawagin na lang kita. Ingat ka. Doc RJ, kumusta na po si Dr. Carlos Benitez? Nasaan po siya? Kakalipat lang niya sa regular room. We need to observe him for a few days to a week and do additional x-rays. Kasi baka mag-recur yung pneumothorax niya. So, kailangan natin siya obserbahan. Sir, huhulihin niyo na po ba siya kaagad? Doc, alam niyo naman po na meron po siyang outstanding warrant of arrest.
Pero hihingin pa rin po namin ng clearance po ninyo bago po siya dalhin sa presinto. Pwede po ba siya mabisita? Sige po, sasamahan po namin kayo. Pero inaayos mo po kasi yung kwarto niya. Thank you, Doc. Sige, dito tayo. Excuse me, miss. Miss, alam niyo po ba kung saan si Doc Carlos? Harry! Aling Diyosa, ano po nangyari kay Dad? Okay lang po ba siya? Ano po nangyari? Buhay po ba siya? Ano po? Harry, ikalma mo yung sarili mo. Okay naman yung daddy mo na. Ligtas na siya. Okay na siya. Ano po ba nangyari? Kasi yung tatay mo kasi umakyat doon sa taas ng billboard. Tapos nang pababa siya, bigla siyang nadulas, kaya siya nahulog. Pero bakit po siya umakyat? Ewan ko, Harry, wala akong idea. Basta nahulog na lang siya. Hindi ko rin alam ba't nagawa ng daddy mo yun eh. Harry! Zoe, may alam ka ba? Ano nangyari kay Dad? I'm sorry, pero wala pa akong alam sa nangyari kay Daddy. Zoe? Daddy? Eh, di ba si Doc Carlos ang pinag-usapan natin? Hindi naman si Doc RJ? Oo nga, si Doc Carlos ang ibig kong sabihin. Naguluhan lang ako. Harry, sorry, pero wala pa akong balita sa daddy mo eh. Teka lang, hahanapin ko na si Dad, okay? Teka lang. Iba ka rin, Doc Zoe, ha? Aagawan mo pa ng daddy si Harry? Alam ko na malaki ang kasalanan mo sa akin. Pero hindi ko kayang nakita kang nagkakaganyan. Carlos, kung gusto mo talagang magbago, magpagaling ka. At harapin mo lahat ng mga kasalanan mo. Ipagdadasal kita. Dad! I'm sorry, Dad. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Harry, wala kang kasalanan. Wala sa kamay mo ang kapalaran ng daddy mo. Ipagdasal na lang natin siya. Nandito ako para lalayan ka. Hello? Okay, sige. Salamat. Harry, papunta na daw dito yung mga pulis. Pulis? Tita Lynette, tulungan niyo po ako. Itakas po natin si Dad, please. Tulungan niyo po ako, please. Ano? Tulungan niyo po ako. Itakas po natin si Dad. Harry, hindi natin pwedeng itakas ang daddy mo. Hindi tama yun. Dad, gising na, Dad. Tatakas pa kita, Dad. Dad, gising na. Dad, gising na, please. Harry! Harry, makinig ka sa akin. Hindi natin pwedeng itakas ang daddy mo. Hindi tama yun. Tita, kapag gumaling na lang po siya, ako na po mismo magpapadala sa kanya sa pulis. Harry, hindi pwede yung gusto mo. Hindi tama yan eh. May kasalanan ng daddy mo, kailangan niyang harapin yun. Kailangan niyang managot sa batas. Harry, I'm sorry. Hindi talaga pwede. Lynette, nandito na sila, Sir Mark. Sir, Ma'am Lynette, magandang araw po. Ano to? No, huwag niyo ikulang yung dad ko. Umalis na kayo! Harry, makinig ka sa akin. Huwag kang magalit sa kanila. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pero Tita Lynette, ikukulong nila si Dad eh. Harry, hindi sila nandito para kunin yung dad mo. Andito sila para bantayan siya. Harry, makinig ka sa akin.
Malalagpasan natin to. Ha? Kaya natin to. Nandito na kami para sa'yo. Ha? Halika na dito. Baka mapasama po yan kung kinusasan niyo siya. Pasensya na po, pero SOP po namin ito. Kung kailangan pong tanggalin for medical reasons, may mga pulis po tayo sa labas. Harry, may warrant of arrest si Carlos. Ginagawa lang ng mga pulis yung tungkulin nila. Zoe? Naputol yung conversation natin kanina sa CR. Sino bang kasama mo sa cubicle? May lalaki ka? Tita, pwede ba? Kakamatay lang ng mommy ko. Do you think I have time to fool around with a guy? Aba, malay ko. Marami kang tinatago. You don't know anything about me. I'm not one to engage in perversion, especially inside a cubicle. I'm not a slut. You're sounding too defensive, Zoe. I didn't say anything. Come on, give me a break. Harry. Teka nga. Mabuka ka muna. Tita Lynette, una sa lahat gusto ko po mag-sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko po sinasadya na sabihin na huwag na lang natin ikulong si Dad. You know, I just want him to heal mentally. Alam ko pong malaki yung kasalanan niya sa'yo. Okay, sinaktan ka niya, pinahirapan ka niya. Hindi ko po makakalimutan yun. At hindi ko po siya mapapatawad dun. Pero Tita Lynette, pwede po ba magmakaawa sa inyo? Kahit ano po sasabihin ninyo, gagawin ko po. Huwag lang po kayo umalis sa tabi ni Dad. Si Tita Lynette, di. Lagi po ang pangalan niyong binabanggit niya at lagi po kayong hinahanap niya eh. Baka sakaling gumaling po siya kung di po kayo umalis sa tabi niya. Harry, makinig ka sa akin, ha? Hindi ako makakatulong para gumaling ang daddy mo. Baka nga, lalo pang lumala eh. Baka umasa siya na magkakabalikan pa kaming dalawa. Tita Lynette, ano pa pwede kong gawin? Harry, alam mo naman na parang anak na ang turing ko sa'yo, di ba? Nandito ako sa tabi mo bilang nanay mo. Hindi kita iiwan. Lahat gagawin ko para sa'yo. Pero hindi ito. Hindi ito yung paraan para gumaling yung daddy mo. Sorry, pero hindi ko ito magagawa. Sana maintindihan mo ako. Ganyan-ganyan mag-isip yung mga mahihinang nilalang. Sa bagay, may mga doktor ding immoral. Yung iba, nandun sa cubicle ng CR, nakikipag-make out. Sino? Nakakahiya, no? Doktor pa man din na ituring.
Ang landi. Huwag niyo na po munang bisitahin si Doc Carlos. Kasi totoo naman po eh. Hindi natin alam kung ano pong kaya niyang gawin ngayon. Eh, paano si Harry? Gusto mo ba talagang maging pulutan ng chismis sa Apex? Tita, pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman. You're not my mom. Oo. Hindi talaga ako ang mami mo. Pero nakikita ng mami mo ang mga ginagawa mo. At naiinis siya sa'yo. Galit na galit siya sa'yo.